Tugang, kumusta? Sir Jeff nga pala, sa hindi pa nakakilala, handang magbigay ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay. Kung napadaan ka na naman sa aking munting channel, baka pwedeng tumambay ka muna, Tugang. At pindutin na rin yung subscribe button dyan sa baba, pati na rin yung notification bell para updated ka sa future uploads ko. At kung bago ka sa aking channel, ikaw na baguhan, tatawagin kitang Tugang. Salitang Bicol na ang ibig sabihin ay kapatid. Kaya without further ado, cue intro. Para sa ating pang-apat na video, hayaan mong magkwentuhan tayo, Tugang. Oo, magkikwentuhan tayo, Tugang. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isang napakatapang na sundalo. Kung sino ito, tara, alamin natin at samahan mo ko. Serving the people, securing the land. Mga katagang sinumpaan ng ating magigiting na sundalo. Bukod pa dito, handa rin silang mamatay para sa bayan. Oo, Tugang, ang ating mga sundalo ay handang mamatay para sa bayan. Ito ay nasubukan at pinatunayan nila noong sumiklab ang giyera sa Marawi o mas kilala sa tawag na Battle in Marawi. Pagmasdan ang bidyong ito ang Marawi noon. Di ba't napakaganda at napakaunlad ng bayang ito? Ngayon, Tugang, ito naman ang tingnan mo. Yan ang naging resulta ng labanan sa Marawi sa pagitan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas at ng teroristang grupo. Nakakalunos, di ba, Tugang, na sa isang maunlad na lugar, sa isang iglap, nasira ng walang kwentang gera. Marami ang sumibol na bayani sa mga araw na ito. Kabilang na dito ang ating bida na walang iba kundi si Private First Class Dan Ryan Bayot. Si Private First Class Dan Ryan Bayot ay isang 24 years old na tubong Zamboanga, Sibugay. Siya ay anak ni Sergeant Larry Bayot ng 1st Infantry Battalion at ang kanyang ama ay pinadala din sa Marawi para lumaban sa teroristang grupo. Si Bayot ay isa sa pinadala para supilin ang teroristang grupo. Kabilang si Bayot sa 51st Infantry Battalion na nagbabase sa Barangay Lilod sa Marawi. Sa ikalawang araw ng madugong digmaan ay inatasan ng kanilang tropa na magtungo sa lokasyon kung saan naiipit ang isang mayor sa nasabing giyera. Mula nang matanggap ng grupo ang mga nasabing report ay agad na tinungo ng mga ito ang lugar kung nasaan ang mayor. Ngunit nakapagtatakang pagdating nila sa nasabing lugar ay wala ang mayor at di mawari kung saan dinala ng teroristang grupo ang mayor. Para sa inyong kaalaman, Tugang, ang pinuntahan ng grupo nila Private First Class Bayot ay di basta-bastang lugar. Ito ay tinuturing na ground zero ng giyera o yung lugar na kung saan nadoon ang sentro ng giyera. Lumipas pa ang ilang oras sa lokasyon kung nasaan ang grupo ni Bayot ay walang ano-ano ay bigla na lamang silang pinaulanan ng bala. Unti-unting tumumba ang mga kasama nito. Oo, Tugang, sa madaling sabi, na-ambush ang grupo nitong ating bida. Nakakapanglumo na isa-isa sa kanyang mga kasama ang tinatamaan ng bala at mga nangangamatay. Maaaring tanong mo, Tugang, sa iyong utak bakit kasi hindi sila kumuha ng reinforcement o kaya naman ng backup? Kung tutusin, tama nga naman, Tugang. Bakit nga naman hindi sila tumawag ng reinforcement? Ganito kasi yung, Tugang. Napakadelikado kung hihingi pa sila ng reinforcement.
Di ba nga sabi ko kanina tugang, nasa ground zero sila. Kaya kung humingi sila ng reinforcement, ay maaaring tambangan lamang ang reinforcement nila at maaaring hindi makaabot sa kanila. Lumipas pa ang mga oras at unti-unti nang nauubos ang grupo ni Bayot hanggang sa dumating na ang pinakakinatatakutan niyang mangyari, na maubos ang kanyang kakampi. Oo tugang, tanging si Bayot na lang o si Private First Class Bayot ang natira sa kanyang grupo. Kaya naman, umisip ito ng paraan kung paano siya makakaligtas sa nasabing ambush. Isa sa naisip ni Private First Class Bayot ay kolektahin ang lahat ng baril ng kanyang mga nasawing kasama. At ito ang ginamit niya para ipanlaban sa teroristang grupo. Lumaban si Private First Class Bayot hanggang sa uli nitong bala. Pero kahit na ganun karami ang kanyang baril at bala, ay kulang pa rin ang mga ito. Dahil sa dami ng kanyang kalaban. Ay muli itong kumontak sa kanyang commanding officer. Oo tugang, tumawag si Bayot sa kanyang commanding officer. Pero hindi para humingi ng reinforcement. Ito ay para banggitin ang mga katagang, Bubahin na lang ninyo ang location ko, sir! makalipas ang 4 na araw matapos bombahin ang lokasyon kung nasaan si Private First Class Bayot, ay tinungo ito ng mga kasama nitong sundalo kasama ang kanyang ama na si Sergeant Larry Bayot. Na-recover nila ang katawan ni Bayot na kalunos-lunos ang sinapit. Ayon sa investigasyon, nakubkob ng kalabang grupo ang lokasyon ni Bayot. At ayon din dito, walang kahit na anong tama ng bala ang katawan ni Bayot. Ngunit sirang-sira ang mukha nito. Bakas ang pambubugbog at pagpapahirap dito. Maaaring pinupok ito ng kung anong matigas na bagay o kaya naman ay iniumpog sa pader. Nakitaan din ito ng laslas sa kanyang liig, indikasyon na sinubukan nitong pugutan ng ulo. Ang mga pangyayaring ito ay mabilis na nakarating sa ating Pangulong si Rodrigo Duterte, kaya walang ano-ano ay tinungo agad ng ating Pangulo ang labi ng Private First Class na si Bayot. Inihatid ng ating Pangulo ang kanyang lubos na pakikiramay kasama ng pagpaparangal nito kay Private First Class Dan Ryan Bayot ng isang medalya bilang sagisag sa kanyang katapangan. At para na rin magsilbi na inspirasyon ng kanyang mga kasama sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, kalaki pa nito ang 250,000 cash para sa kanyang pamilya. Napakalungkot ng sinapit ni Private First Class Bayot, di ba tugang? Pero hindi naman nasayang ang pagsasakripisyo niyang kanyang buhay, pati na rin ang mga sundalong namatay sa gera. Kasi noong October 2017 ay tuluyan na nilang tinalo ang mga teroristang sumakop sa Marawi. O tugang, muli na namang nanalo ang mga sundalo ng ating bansa. Kaya naman, saludo sa ating mga sundalo dito sa Pilipinas na lumalaban para sa ating kalayaan at para na din sa ating inang bayan. Kaya pinatunayan nila na totoo talaga ang sabi doon sa huling parte ng ating lupang hinirang na ang mamatay ng dahil sa iyo. Ikaw tugang, handa ka bang isakripisyo ang iyong buhay para sa bayan? Comment down below naman. At kung nagustuhan mo ang video ito, pakihit na rin yung like button para naman ganahan na kong gumawa ng mga ganitong video. Tugang, hayaan mo na namang bigyan kita ng isang kataga na ang katapangan ay huwag gamitin sa kasamaan. Mas maganda sa kalooban kung gagamitin ito sa kabayanihan. Hanggang dito na lang tugang. At sa paulit-ulit kong sinasabi sa iyo na kapag may nalaman, mag-imbestiga, huwag agad humusga para hindi masabihang tsismosa. Hanggang sa muli, paalam!